Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Makalipas ang 3 araw. Pagkatapos ng seremonya ng kasal nina Carlos, Zach at Stephanie, pumunta sila sa California para mag-honeymoon, para lang masigurado ang kasiyahan ng press at ng kanilang magulang na labag sa kanilang kalooban. Umupo si Stephanie Perez sa balcony ng hotel na kinaroroonan nila. Malapit ito sa isang beach kaya pinagmamasdan niya ang tubig. Lumingon siya sa likod at sa may glass door, nakita niya si Carlos na may mga dokumentong pinagmamasdan. Simula nang dumating sila dito, ganito na siya sa kwartong ito nanunood sa beach at pinupuntahan. Huminga ng mahina si Stephanie, boring din ang araw niya ngayon. Kung kinasal siya sa lalaking mahal niya at sa lalaking mahal siya, sabay silang maghahanda ng almusal, tapos lalabas para mamasyal, baka sa museum o sa isang park. Ano ang kailangan ng pagpunta sa isang magandang lugar kapag hindi niya magawa ang mga bagay na iyon? Sayang ang pera. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay habang nakatingin sa tubig. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, kaya niyang gawin ang mga bagay na ito sa kanyang sarili. Mas masaya ang mag-isa kaysa sa lalaking ito na pinakasalan niya. Pumasok siya sa kwartong pinagsaluhan nila, hindi tulad ng pagsasama nila sa kama, nahiga siya sa sopa at si Carlos sa komportableng kama. Napagkasunduan nilang gawin ito pagkatapos ng kanilang kasal, hindi naman nila mahal ang isa't isa. Nagsuot siya ng beach-colored dress na huminto sa kanyang tuhod at white hat with her sunglasses, umiti siya sa kanyang imahe sa salamin, lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang hitsura at kinindatan niya ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng anumang papuri mula sa sinuman, ito ay palaging ganito. Naglagay siya ng pera at ang kanyang telepono sa kanyang maliit na puting bag at inilagay ito sa kanyang balikat, pagkatapos ay isinuot ang kanyang flats. She was good to go, naglakad siya malapit sa pinto ng kwarto para umalis. Hey! Tawag ni Carlos at napatigil siya. Humarap siya sa kanya. Ang pangalan ko ay Stephanie. Simpleng sabi nito sa kanya na nakakunot ang noo. Wala akong pakialam. Saan ka pupunta? Tanong niya habang nakatingin sa kanya. Inilibot ni Stephanie ang kanyang mga mata. It's none of your business. Mind your business, bulalas niya. Nasa ibang bansa ka. Ibinaba ni Carlos ang dokumento sa kanyang mga kamay at sumandal sa kanyang upuan. I'm sure hindi ka pa nakakapunta dito. Hindi kita papayagang gumala na parang baliw ka. Nagtaas siya ng kilay. Napangisi si Stephanie. Kailan ka nagsimulang mag-alala? Tanong niya. Ito ang unang araw na nag-usap sila simula nang dumating sila dito. Tumayo si Carlos at inilagay ang mga kamay sa bulsa habang nakaupo sa desk para tingnan siya. Point of correction, hindi ako nag-aalala. Ayoko lang na makita ako bilang isang lalaking nagdala ng baliw na babae sa ibang bansa at siya ay nawala. Kinagat ni Stephanie ang ibabang labi at tumingin sa kanya habang naka-arko ang noo. 2 araw na mula nang makarating tayo dito, hindi na ako lumilingon, sayang ang pera. Kumurap-kurap siya. Tinaas ni Carlos ang gilid ng labi niya. It's my money. Hindi ako nagrereklamo. Kumalukip-kip siya. Pagod na si Stephanie sa lahat ng usapan na ito, sumimangot siya. Pwede bang ituloy mo na lang ang ginagawa mo? Tinuro niya ang desk na may mga dokumento. I don't like sitting still, being bored is not in my veins. Binuksan niya ang pinto ng kwarto para umalis ngunit huminto siya at tumingin sa kanya. At isa pa, hindi mo ako pag-aari, malamig na sabi niya at lumabas ng kwarto at palabas ng hotel. Sinuklay ni Carlos ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, she's a pain. Bumuga siya. Naglakad siya papunta sa kanyang wine cellar at nagsali ng white wine at tumingin sa labas ng lobby.
Kung pumunta lang siya dito kasama si Kelsey bilang asawa niya, si Kelsey, namimiss niya ito, pumikit siya at humigop ng alak ng marahan. Umupo si Kelsey sa opisina niya kasama ang kaibigan niyang si Abby. Tinawagan ka ba niya? Tanong ni Abby sa kanya pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa negosyo. No. He's married now, I'm sure ang saya-saya nila ngayon, ano kaya ang trip nila kung hindi yon? Sumandal si Abby sa upuan niya. Pilingon ni Kelsey ang kaibigan, inilagay ang buhok sa likod ng tenga. Hindi siya mahal ni Carlos, huwag kang mag-isip ng masama, walang pakialam na sabi niya. Point taken, pero, nakaka-relax ka. Hindi naiintindihan ni Abby ang kaibigan, ngayon lang nawala si Carlos kay Stephanie at hindi nagalit o nag-iinarte, cool siya dito. Oo, nagtaas ng kilay si Kelsey at ngumiti. Pagbalik nila, I will have my way and start my plan. Napakamot ng ulo si Abby. Nagpalit ka na ng masama Kelsey. Kailangan ko. Tumigil sa pagngiti si Kelsey at nagdilim ang mga mata. Ayaw ko kapag ang isang bagay na pag-aari ko ay kinuha. I know this is different Kelsey. Abby please. Napatingin si Kelsey sa kanya. Support me in this card you want to play, I will be grateful if you do. Napapikit si Abby at muling binuksan. Ayoko lang na masaktan ka. Napabuntong hininga si Kelsey. Nasasaktan na ako, Abby. I've decided to do this and it's final. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Let's just go back to business. Tell me, tumawag na ba ang mga distributor? Tanong ni Kelsey. Oo, opisyal nilang ililipat ang mga paninda sa ika-5 ng buwan. Okay. Let's know if any other matter arises. Binaliktad ni Kelsey ang mga pahina ng mga dokumento sa kanyang mesa. Sige. Saglit siyang tiningnan ni Abby bago lumabas ng opisina, alam niyang walang kasalanan dito si Stephanie, pero mag-stand pa rin siya sa kaibigan, iyon ang ginagawa ng magkakaibigan. Blake and Gabby were hanging out, sabay silang kumain ng ice cream sa isang ice cream shop. Wala ka sa sarili Gabby. Natawa si Blake sa mga sinabi sa kanya ni Gabby. Sinasabi ko lang ang totoo, hindi mo ba nakikita kung kamusta ang puwet niya? Kailangan niya ng pagpapalaki ng puwet. Napangiti si Gabby. Pinalaki mo ba ang sayo? Tinitigan siya ni Blake. Hindi ako baliw, ipinanganak akong may magandang puwetan. Tumawa si Gabby. Umiling si Blake at tinitigan ang magandang mukha nito. Ikaw ay sobrang malikot. Napasandal si Gabby sa mesa, 3 araw na silang lumalabas ni Blake, hindi bilang mag-asawa kundi magkaibigan, tinuturuan pa rin siya nito kung paano tratuhin ng tama ang girlfriend. Umamin ka, Blake, mayroon akong magandang likuran. Alam ng lahat na isa kang prinsesa, walang pakialam na sabi ni Blake. Sana lahat-lahat pero Blake, you do look at ladies behind, tuwing dadaanan kanila, di ba? Bahagyang itinaas niya ang kanyang kilay sabay ngisi. Umamin ka, Blake. Sinuklay ni Blake ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Gabby was one hell of a lady and he can't lie to her. Oo, hindi basta nakikita ng mata ko ang umaandar na sasakyan at hindi tumingin. Tumawa si Gabby, gosh, ang mga lalaki ay palaging magiging lalaki. Kinain niya ang kanyang ice cream. Kamusta ang girlfriend mo? She's good. Tumigil sa pagngiti si Blake. May improvement na ba? Tanong ni Gabby. Oo, kapag mayroon akong profesional na guro na tulad mo. Umiti si Blake. Tama ka, nakaramdam ng pagmamalaki si Gabby. Tumawag na ba ang kapatid mo? Tanong ni Blake sa kanya, wala na siyang narinig mula kay Carlos simula nang umalis siya sa kanyang honeymoon. Nag-e-enjoy siya, bagong kasal. Inunat ni Gabby ang huling salita na ikinatawa ni Blake. Hindi ako sigurado dyan. Umiling si Blake, alam nilang dalawa na hinding-hindi mag-e-enjoy si Carlos at ang bago niyang asawa, pareho silang nandidiri sa isa't isa at alam nilang lahat. I just can't wait to watch their drama Blake, parang first meeting nila, para silang aso at pusa. Hindi ka seryoso, nakangiting sabi ni Blake, hindi pa niya nakikitang magkasama para malaman kung mag-aaway sila o hindi. I am, perfect match sila. Tumawa si Gabby, inaabangan niya ang eksenang mapapanood niya sa kanilang pagbabalik mula sa honeymoon. Alam mo mahal ni Carlos si Kelsey, sabi ni Blake, hindi sumasang-ayon sa katotohanang magkatugma sina Stephanie at Carlos. Alam ko Blake,
Tumigil sa pagngiti si Gabby at tinignan siya sa mukha. I also feel bad for them, but Blake, have you considered that lady's feeling? Makihalubilo sa mayayaman at magpakasal sa isang tulad ng kapatid ko. Blake, double hurt, kaya wag mo nang banggitin. Nakalimutan kung profesional ka pala dito. Napabuntong hininga si Blake. Tahimik silang kumakain ng ice cream nila. Nakapagdesisyon na si Gabby na sa tabi ni Stephanie. Alam niyang malulungkot si Stephanie sa mundo nila kapag hindi niya ito ginagawang masaya. Sa California, umupo si Carlos at nag-type ng isang dokumento gamit ang kanyang computer nang bumalik si Stephanie. Itinago niya ang kanyang bag, ngayon ay masaya para sa kanya, ngayon siya ay gutom. Binuksan niya ang ref para kumuha ng makakain. Huwag mong hawakan ang mga yan, akin sila, malamig na sabi ni Carlos na nakatingin sa kanya. Kumarap sa kanya si Stephanie, kumurap siya. Kasal ka sa akin, kaya ko kainin ang anumang bilhin mo. Sabi niya at kumuha ng nakaparadang pagkain. Lumapit si Carlos sa kanya at kinuha ang pagkain mula sa kanya at itinaas ang gilid ng kanyang kilay. Sinabi mo sa akin na wala kang gusto sa akin dahil mayaman ako, kaya hindi ka kumakain ng ganito. Kung gusto mong kumain, lumabas ka at bumili ng pagkain para sa iyong sarili. Napatingin si Stephanie sa kanya, naalala niyang sinabi ito pero ngayon ay binabalikan siya nito. Sige, nagpunta siya ng silid upang maligo habang si Carlos ay bumalik sa kanyang computer at nagtatrabaho. Makalipas ang ilang minuto ay nakabihis na si Stephanie ng pantulog at nakahiga sa couch kung saan siya natutulog, nakikipagkwentuhan at tumatawa ng malakas. Hey, ang ingay mo, pwede mo bang hinaan? Putol ni Carlos, iniistorbo siya nito. Kung nakita mo akong maingay dapat kang umalis sa silid. Tumingala si Stephanie sa kanya, hindi kinukuha ang kanyang sheet. Napaka-unbearable mo. Sinuklay ni Carlos ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Sigurado akong marami ka nang mapag-isa simula noong iniwan kita kaninang hapon, ngayon hayaan mo na rin ako. Napatingin ulit si Stephanie sa phone niya. Napabuntong hininga si Carlos. Ako ang nagbayad ng hotel kaya hindi ako makaalis. Stop laughing. Itinaas niya ang kanyang malalim na boses. Napangisi si Stephanie at umupo sa couch. Are you trying to brag to me na marami kang pera at ako wala? Alam nating dalawa yun, nakangiting sabi ni Carlos. Tumayo si Stephanie at nakasimangot. Alam kong hindi mo ako mahal at hindi rin kita mahal. Ngunit ang paghiling sa akin na mamuhay tulad ng isang daga sa lugar na ito dahil binayaran mo ito gamit ang iyong pera ay hindi unbearable. Naglakad siya palapit sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya sa kanya, hindi ito ang ibig niyang sabihin. Sa isang lugar na hindi ako kikilos na parang daga. Isinuot niya ang kanyang flat at coat, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng hotel room. Umiling si Carlos at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa, pagkatapos noon ay naligo na si Carlos at nagbihis ng pantulog. Tiningnan niya ang oras at hindi pa bumabalik si Stephanie. Uminom siya ng isang baso ng alak at napatingin sa paligid ng silid. Hindi pa rin siya bumabalik kaya humiga siya at natulog ng walang pag-aalala. Kinaumagahan ay nagising si Carlos Zack sa isang bakanting silid ng hotel. Tumingin siya sa sopa at natuklasan niyang hindi na bumalik si Stephanie kagabi. Gumawa siya ng almusal ng toasted bread at fried eggs na may tsaa. Kumain siya at naligo, nagbihis siya ng puting shirt at itim na pantalon. Hindi pa rin siya bumabalik at pasado 10:00 na ng umaga, naglakad siya papunta sa lobby sa likod, nakatingin sa dalampasigan na malayo. Sinuklay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, napakasakit ng ulo ni Stephanie sa kanya. Alam niyang kailangan niya itong bawiin bago siya gawing gulo sa publiko. Tumingon siya at nakitang pumasok sa kwarto, nakita niya si Stephanie na papasok sa pintuan. Saan ka nagpunta? Siya ay sumigaw. Inangat ni Stephanie ang kanyang ulo at nakita ang walang pakialam na mukha nito. Huwag kang kumilos bilang iyong pangangalaga. Hinubad niya ang kanyang coat at binuksan ang refrigerator, kumuha siya ng isang bote ng tubig at ininom silang lahat. Hindi niya pinansin ang lalaking nakatitig sa kanya, dumiretso siya sa banyo at naligo. Nagbihis siya at umupo sa sofa, tumutunog siya sa TV, kumakalam ang tiyan niya at napatingin sa kanya si Carlos. Hey! Huwag kang mag-alala, hindi na ito magmumukmok, kung ganoon ay lalabas na ako ng kwarto.
Sabi niya, hindi pa siya kumakain simula kagabi. Kung gutom ka, pwede. Magsasalita pa sana siya nang maagaw ang atensyon niya sa ring ng phone niya. Tiningnan niya ulit si Stephanie bago pumunta sa lobby para sagutin ang telepono. Hello, Philip. Sir, ikinalulungkot kong tumawag sa ganitong oras. Sabihin mo na, tumawag ang mga agencies. Ano ang kanilang kahilingan? Tanong ni Carlos. Pinadala ba nila sa iyo ang mga files? Yes sir, we are check it now. Ipadala ang file sa aking email. Yes sir. With that Carlos hung up, pumasok siya sa kwarto at binuksan ang laptop niya. Pinagmasdan siya ni Stephanie, nakita niya kung gaano siya kabisi sa pagtatrabaho. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, huminga siya ng mahina. Alam niyang kailangan niyang bumalik kaagad at simulan ang kanyang paghahanap ng trabaho. Hey! Tumawag siya. Nakatutok pa rin ang mga mata ni Carlos sa kanyang laptop. Wag muna ngayon please. Lumapit sa kanya si Stephanie. Balik na tayo bukas. Sabi niya. Busy ako ngayon, alam kong hindi mo maiintindihan since wala ka namang trabaho. Bumalik ka na lang sa kinauupuan mo o lumabas ng kwarto. Sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Stephanie. Babalik ako bukas may kasama ka man o wala, hindi ko na kaya. Nagtaas ng boses si Stephanie. Ano ba talagang gusto mo? Ha? Galit na tumayo si Carlos. Gusto ko nang bumalik, bored na bored ako dito at walang kwenta magstay dito at mag-honeymoon, bulalas ni Stephanie. Sa iyak ng iyak hindi nila mahal ang isa't isa at ang trip na ito ay para lang sa magkasintahang nagpakasal. Lumapit si Carlos sa kanya, isang buntong hininga lang. Gusto mong mag-honeymoon ha? Itinulak siya nito sa kama at humiga sa ibabaw niya habang nakasandal ito para halikan siya. Nagpumiglas siya sa ilalim nito para pakawalan ang sarili, tinulak siya nito at bumangon. Bakit? Ayaw mo na ba? Tinuya niya siya. Ang bastos mo. Namuo ang luha sa mga mata ni Stephanie. Akala mo gusto ko ang lahat ng ito. Akala mo gusto kong mamuhay ng ganito. Hindi ko pinlano na maging ganito ang buhay ko. Hindi ko akalain na magpakasal sa taong hindi ako mahal o may care sa akin. Hindi ko alam na magiging asshole ka. Napapikit siya habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang phone niya at tumakbo sa pinto para umalis. Tumakas na naman. Boses ni Carlos. Lumingon siya para tingnan siya. I can't be in here with you. Ang gusto ko lang ay umalis dito, hindi ako humihingi ng sobra. Napatingin si Carlos sa mga luha sa kanyang mga mata. Okay, babalik tayo bukas, ayokong managot sa kung ano man ang mangyari sa'yo, you can do whatever you want here. Just stay out of my way. Bumalik si Stephanie sa loob, I won't bother you anymore. Humiga siya sa sopa, tumalikod kay Carlos. Pwede ka nang bumalik sa ginawa mo. Kinuha ni Carlos ang laptop niya sa kama, iniwan siya. Umikit si Stephanie. Bumalik sina Carlos at Stephanie mula sa California kinabukasan. Welcome sila ni Gabby na nagutos sa kasambahay na maghanda ng welcome party para sa kanila. Welcome home brother. Masayang binigyan siya ni Gabby ng isang mahigpit na yakap na ibinalik niya. I guess mahal na mahal niya ang kapatid niya, first time ko siyang nakitang ngumiti. Welcome back Mrs. Stephanie. Napatingin si Gabby sa kanya. Dapat tawagin mo ako sa pangalan ko. Salamat. Ngumiti si Stephanie sa kanya at ngumiti naman si Gabby. Ipinadala ng maid ang mga bagahe nila sa kwarto nila, nilingon ni Gabby sina Carlos at Stephanie. Kamusta ang biyahe? Inilibot ni Carlos ang kanyang mga mata. Gabby please I need to rest, sabi ni Carlos sa kanya. Hinawakan ni Gabby ang mga kamay niya. Before that, please you both should follow me. May surprise ako sa inyong dalawa. Hinawakan ang kanilang mga kamay at inakay sila sa itaas. Binuksan niya ang silid ni Carlos. Welcome home to your room. Nakangiting sabi ni Gabby. Tumingin si Carlos sa paligid at kumunot ang noo. Gabby, anong ginawa mo? Parang galit siya. Nakatayo doon si Stephanie na gulat na gulat. Ito ang kwartong tinulugan niya noong araw na lasing siya, ngunit hindi ito ganito. Pinaganda ito at parang mag-asawa. Gabby ipaliwanag mo ito, putol ni Carlos. Napangiti si Gabby, hindi apektado sa galit na boses ng kapatid. Pareho kayong kasal Carlos, gumawa lang ako ng bagong space para sa mga gamit niya.
Simula ngayon pareho kayong matutulog sa iisang kama at magkatabi sa iisang kwarto, toilet at bathroom. Para sa pag-iyak ng malakas ay maraming silid sa gusaling ito Gabby, sabi ni Carlos sa malamig na galit na boses. Sumandal si Gabby sa pinto at humalukip-kip. Sorry to say this, but remember we both made a deal. Na lahat ng iba pang kwarto ay magiging akin kung ikasal ka. Napatingin si Stephanie kay Carlos tapos kay Gabby, ganito ba ang pakikitungo ni Carlos sa kanya? Iyon ay kung pinakasalan ko si Kelsey. Nagtaas ng boses si Carlos walang pakialam kung marinig ito ni Stephanie, tumingin si Stephanie at napapikit. Napatingin si Gabby kay Stephanie at pabalik kay Carlos, nagalit siya sa pagiging insensitive ng kapatid niya ngayon. Marriage is marriage. Our deal is still on. Dahil dito, isinara niya ang pinto at iniwan sila sa loob ng silid. Napatingin si Carlos kay Stephanie na binibigyan siya ng so you have someone you wanted to marry look. Huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin, hindi kita mahal tandaan mo. Siya ba ang mahal mo? Tanong ni Stephanie. Kelsey, oo, mahal ko siya, so anong kinalaman yan sa'yo? Malamig na sabi ni Carlos. Wala lang. I don't care, you should do something about your sister, cause I can't accept this. Ang ibig niyang sabihin ay sa iisang kwarto siya matutulog. Hindi rin ako. My sister is a lady of her word. Hindi siya susuko, inilibot niya ang tingin sa kwarto. Gagamitin ko ang kama, dapat mong gamitin ang sopa doon. Tinuro niya ito. Lumabas sa maliit na silid sa kaliwa, ang lugar na iyon ay hindi limitado para sa iyo. Pagkasabi nito ay lumabas na ng kwarto si Carlos. Tumingin si Stephanie sa pinto sa kaliwa, nagtataka kung ano ang itinatago niya doon, tumingin siya sa couch at ngumisi. Siya ang babaeng dapat gumamit ng kama, pero napaka-selfish ng lalaking iyon. Napangiti siya kapag naiisip niya si Gabby, she liked her, she was a classy lady after all. Nagsimulang tumunog ang phone ni Carlos na naiwan niya sa desk at nakita ni Stephanie ang caller ID, si Kelsey pala ang babaeng mahal ni Carlos. Nakita niya rin ang picture niya, she was a pretty lady and they look good together, her face fell, how did she end up this way? Pumasok si Carlos sa kwarto at sinagot ang tawag sa harapan ni Stephanie. Hello, Kelsey love. Napatingin sa kanya si Stephanie. Bumalik na ako, kararating lang, yes. Natutuwa akong bumalik ka, mukhang masaya si Kelsey sa kabilang linya. Nasaan ka? Tanong ni Carlos. Pwede ba tayong magkita? Napatingin ulit si Stephanie sa kanya. Napangiti si Carlos. Pupunta ako doon sa 1 oras. Naglakad siya papunta sa closet niya. Mahal din kita. With this, in-end na niya ang tawag. Gagamit ako ng banyo. Malamig niyang sabi kay Stephanie. You're free, sabi ni Stephanie sabay kuha ng phone niya at lumabas ng kwarto. Bumaba siya kung saan niya nakita si Gabby. Hi, Stephanie. Nakangiting sabi ni Gabby. Hi. Hindi pa alam ni Stephanie kung ano ang itatawag sa kanya. Ako si Gabby. Nakangiting pakilala ni Gabby. Gabby. Yes, let's eat. Hinawakan ni Gabby ang mga kamay niya. Ayos lang ako. Kumain ako sa eroplano, malumanay na sabi ni Stephanie. May isang masarap na pagkain na inihanda, na siguradong hindi mo tatanggihan. Dinala siya ni Gabby sa dining table na puno ng napakasarap na pagkain. Wow! Kinagat ni Stephanie ang ibabang labi at napalunok. Let's dig in, tuwang-tuwang sabi ni Gabby. Hinila niya ang isang upuan para umupo si Stephanie. Sabi ko sayo, magugulat ka. Umupo si Gabby at iniabot sa kanya ang isang plato ng sariwang pagkain. Subukan mo ito. Medyo natagalan si Stephanie. Masarap, sinabi ko sayo pagmamalaki ni Gabby at nagsimula na silang kumain. Marami pa, sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka sa stay mo dito. Umiti ng matamis si Stephanie, ito ang unang beses nang umiti siya sa linggong ito. Para siyang anghel na tumingin kay Gabby, buti naman may isang tao pa siyang minamahal sa malaking mansyon na ito. Bumaba si Carlos pagkatapos magbihis. May pupuntahan ka ba? Tanong ni Gabby sa kanya sabay higop ng wine. Yes baby, hinihintay ako ni Kelsey. Inayos ni Carlos ang kanyang shirt. Kumunot ang noo ni Gabby, napatingin siya kay Stephanie na abala sa pagkain at sarap sa pagkain. Carlos, kasal ka na.
Diretsyong sinabi nito sa kanya. Napatingin si Carlos kay Stephanie, alam ko Gabby, pero hindi ko siya type. Tinutukoy si Stephanie. Pang-iinis ni Stephanie, hindi rin ikaw ang type ko. I'm sure sobrang type mo ako, kung hindi, tatakas ka na lang ng pakasalan mo ako. Tingnan mo sa salamin, hindi ka katulad ni Kelsey, jobless ka at sigurado kang isang pananagutan. Napangisi si Carlos. Carlos, sigaw ni Gabby, pwede bang umalis ka na lang, hindi yun paraan para makipag-usap sa isang babae. Sabi ni Gabby sa kanya, tiningnan ni Stephanie ang pagkain niya habang nangingilid ang luha sa mga mata. Aalis na ako, hindi ko kayang hintayin si Kelsey. Lumabas siya ng bahay kasama si Sean na naghatid sa kanya. I'm sorry, my brother, hindi siya lumaki ng maayos. Humingi ng tawad sa kanya si Gabby. Ayos lang, sanay naman ako sa mga masasakit na salita. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Masarap ang pagkain na ito. Tumingin si Gabby sa kanya, alam niyang pinipilit niyang ngumiti. Oo, Stephanie, marunong ka bang lumangoy? Sabi ni Gabby na iniiba ang topic. Hindi, sabi ni Stephanie. Oh my, pwede kitang turuan kung gusto mo, masayang sabi ni Gabby. No thanks, I'm scared of water, mahinang sabi ni Stephanie. Talaga, nakakagulat, well kapag ready ka na dito okay, sabi ni Gabby sa kanya. Oo naman, siya ay ngumiti. Magaling akong swimmer, maraming beses na akong nanalo ng gintong medalya. Masayang ibinahagi ni Gabby sa kanya ang impormasyong ito. Seryoso, mukhang interesado si Stephanie. Oo, pwede kong ipakita sa'yo kung gusto mo. Gusto kong makita. Titing-ngiti si Stephanie, kahit anong bagay na hindi niya maiisip ang asawang hindi siya mahal. Okay, then let's finish eating first. Sure. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng Kwentong Pag-ibig ni Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdulkadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Sushon of America, Jacqueline Pascual, Taylon 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison, Rex Roy, Blessy Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz, Marizel Varona, Femalig Onlina, Nenita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Rin Yu2, Rona Villalobos, Vione Casagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Basel, Jomelan Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arcely Alvaro, Christine Cotivo, Ruth Barlaan, Cristina Kinashita, Gemma Valmonte, Joni Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaano Padsuyan of Hong Kong, Rhonda Carion, Maria Felisa Petron, Coco Alpos, Olivia Dupagan, Teodisa Alvin Buena, Miss Apple Channel, Solimia Bermol, Soledad Talaga, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa, Estela Granados, Maltizo Limestone, Connie Maximo, Irene Philip of Benguet, Leilani Padre, Tapino Maris, Sholago 70 of Roma, Italy, Juliet Tamayo, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.